Ngayong gabi, Paano ba makakatipid sa panregalo? alamin ang ABC tips ni Boris Joaquin. Paano nabitawan ni Jeric ang kanyang mga bisyo? Panoorin ang kanyang kwentong pagbabago. Paano naging world-class singer si Sheena gayong hindi siya mahilig kumanta? Sundan ang kanilang kwento na tiyak magpapameri ng Christmas mo. Paano ba magiging merry ang Christmas? Tampok sa The 700 Club Asia. Ilang araw na lang, Pasko na. Kaya advance Merry Christmas sa lahat. Peter, may question ako sa'yo. What was your most memorable Christmas? Yung pinakamasaya? Yung pinakamasaya was this. Actually, hindi lang pang Christmas yun. Birthday, anniversary, at Christmas. When we went on a trip for our 25th anniversary. That year, we're celebrating our 25th anniversary. And I've never been to Europe with Christine, so we went to Europe. We stayed there for 3 weeks. That was one of my most memorable Christmases. Kaya, nung Christmas Day, yun na yung regalo. yung trip na yon. But we made so many memories together. Just a wonderful Ilang time years together. na ba kayo? Now we're almost 45 years. Wow! Marami pa akong kakainin bigas. Kasi 5 years pa lang kami na asawa ko. Ikaw naman, Jamie. Ako naman, Brother Peter, ang most memorable ko talaga, yung finally, 4 na kaming nagse-celebrate ng Christmas. Wow. It was last year, newborn yung bunso ko noon, complete na kami. Sabi ko, finally, ayan, 4 na kami nagse-celebrate ng Christmas. Wonderful. So Wonderful. meaningful. Amen. Para sa ilan, merry ang Christmas kung merong regalo. May bonus, Christmas party o handaan. That's right. Pero para kay Cecil, walang kasing saya kung uuwi ang kanyang asawa at makasama sa Noche Buena. Oh, nasan ba si Mister? Sabay-sabay natin alamin. Para sa maraming Pilipino, Pasko ang panahon kung kailan masayang nagsasama-sama ang pamilya. Ngunit iba ang naging Pasko ng mag-asawang Jeric at Cecil Alberto. Noche Buena noon. Lahat siguro ng pamilya dapat magkakasama kayo that Christmas. Pero hindi siya umuwi. Bawat humihintong tricycle, nakaabang ako. Bawat ring ng phone ko, kala ko kung sino pala gigreet lang na Merry Christmas. Kasi po nung time na yun is talagang problemado po ako nung time. Kaya lang, yun po yung kainaan ko na napupunta po ako sa ganung bisyo. Kaya para sa akin is yung Pasko pong yun is parang masakit po kasi imbis na sa family po ako magpasko, dun po ako sa bisyo na pupunta. Ang bisyong ito ni Jeric ay nagsimula nang makita niyang hindi naging maganda ang relasyon ng kanyang mga magulang. Doon po ako mahina kapag nakikita kong mother ko is nahihirapan. Nahihirapan siya ng emotion kasi yung father ko is may kasama nga pong kinakasama. So yun po, medyo bumibigat. Parang ramdam ko rin po yung bigat na nararamdaman ng mother ko. Kaya parang hinahanap ko naman po sa labas yun. Sa piling ng mga barkada at ng droga, ay natagpuan ni Jeric ang pansamantalang pagiging kumpleto. Ngunit di niya napansin na kapalit nito ay ang sariling asawa at anak. Pag ako po'y nakagamit na po ng drugs, hindi ko na po alam kung ano po yung ginagawa ko. Yung isip ko po is blanco na, hindi ko na po alam yung ginagawa ko. Kaya nararamdaman ko na lang po yung pain na kapag nawala na po yung tama ng drugs na po yun, doon ko po nararamdaman na yung sakit na dapat nasa family ako nung time ng Christmas. Bagamat dumadalo siya sa simbahan, hindi ito naging sapat upang mabago ang nakagawian ni Jeric. Kaya naman dumating ang araw na. Uuwi siya na walang kahit isang singko na iniuwi, na walang pambili ng gatas, yung anak niya, walang pambayad sa ilaw, lahat ng pangangailangan sa loob ng bahay. Wala akong malaking pera dito eh. May mga time na pati panghihiram sa ibang tao nagagawa niya para lang doon sa bisyo niya.
ako po yung nasasaktan niya dahil sa sobrang galit niya sa akin dahil paulit-ulit ko pong ginagawa. Meron kaming TV sa kwarto na maliit. Yun yung, bukod sa marami akong nabatuunan, comforter, mga ganyan, sa sobrang galit ko na siguro. Sa kabila ng matinding galit, hindi naman bumitaw si Cecil sa samahan nilang mag-asawa. Yung pinanghawakan ko noon, yung Word of God. Sinabi naman kasi sa Bible na ang pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayan ng kahit na anong sitwasyon. Naging matapat ang Panginoong Jesus sa katatagang ipinakita ni Cecil. Kaya naman, Nararamdaman po talaga yung presence ng Lord noong time po na umatin kami ng EGR. Yung time po na yayakapin ko na yung cross na yun. Naramdaman ko po talaga yung ginawa ng Lord sa buhay ko na yun po yung matagal ko nang hinahanap. Sabi ko, Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ko sasaktan yung pamilya ko? Kaya nung time na inahawakan ko na yung cross na yun, sabi ng Lord, andito lang ako, anak. Andito lang ako. Kahit na nagkukulang ka, minsan hindi ako nagkulang sa'yo. Kaya yun po yung malaking bagay na talagang nilinis ako ng Lord. Lahat po talaga, sama ng loob, sa family ko. Yun po yung nagpagaan ng kalooban ko nung time po na umating kami ng seminar na yun. at unti-unti ngang binago ng Diyos ang buhay ni Jeric. Kasabay nito ay naisaayos rin ang samahan nilang mag-asawa. Ang pinagpapasalamat ko sa Lord, hindi niya kami pinabayaan eh. Si Jeric ngayon, isa siyang responsableng tao. Mapagmahal na ama, mapagmahal na asawa, mabuting kaibigan. Masarap kasama sa buhay. Ngayon ay 3 na ang mga anak ni Jeric. At sa pagdating ng Pasko, iba na ang pananaw nito. Naalala ko ngayon yung Pasko, parang kumpleto na. Kumpleto na po yung pakiramdam ko kasi unang-una, kapiling ko ng Lord na talagang binalik niya ako sa kanyang mga kamay. Pangalawa, kapiling ko na rin yung family ko na naroon yung totoong kagalakan. Kasi noon, hindi po kumpleto. Pero ngayon po, talagang masayang-masaya po yung Pasko ko. Kasi nga po, talagang ramdam po namin yung Diyos na kumikilos po sa aking pamilya po. Parang kailan lang, malalaki na ang mga anak ni na Jeric at Cecil. Ang panganay na si Cedric ay warehouse at shipping supervisor na sa isang company. Si Janela naman ay 2nd year sa kursong nursing. At ang bunsong anak na si Angel Christine ay 1st year sa kursong BS Psychology. Last month, the couple celebrated their 29th wedding anniversary. Wow, Jeric now is a full-time cameraman in a TV network and serving the church through music ministry. At ngayong nalalapit na ang Christmas, talagang merry ito para sa Alberto family dahil kumpleto ang pamilya to celebrate the goodness of God. Grabe talaga si Lord, no? That shows us that walang imposible sa Panginoon. When you are in the center of God's will, when you yield your life to the Lord Jesus Christ, aayusin niya lahat ng mga gusot sa buhay namin lahat. Yeah, He'll fix everything. Ang kailangan talaga natin lahat, kahit worst pa ang buhay natin, is an encounter with the Lord. Amen. No, That's kahit true. sa ordinary situation, if encounter ka ng Panginoon, kaya niyang baguhin ang buhay mo. Totoo yan. How about you? Have you allowed the Lord to encounter you? He is ready. He is willing. In fact, He is standing now at the door of your heart and knocking. Will you open that door and allow Him to come in your life? If you want that for your life, then pray with us this simple prayer. Let's pray. Just say, Dear Jesus, for so long I tried to live my life the way I wanted to. But Lord, it only ended up in misery, in pain, and I almost lost my family. But Lord, I realize that you have a plan and that your will for me is
to have a life that is rich and full, and Lord, a life that is meaningful because you are with me. So Lord, right now, I come and I confess my sins. I humble myself and ask for your forgiveness. As I invite you, Jesus, to come into my heart, to rule and reign in my life, to be the God that will lead me, to be the God that will allow me to journey in the plans and purpose that you have for me. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for the greatest gift of all, the gift of eternal life. I pray this prayer from my heart. In Jesus' name, amen. Meron mga needs sa mga tao ngayon. Jamie, would you pray for those needs? Yes, meron tayong mga nanonood ngayon, for sure, katulad din ng story ni Jeric, no? Meron ka ngayong asawa na maaaring lulong sa bisyo. Some of you, nawalay ka sa pamilya mo, meron kang unforgiveness sa puso mo. May physical or emotional, mga wounds ka ngayon, and literally you need healing. I want to pray for you right now. Father, today we speak, Lord God, sa lahat po ng nanonood ngayon, you are a God of encounters. You are a God, Lord God, na kahit nanonood kami, Lord God, you are able, Panginoon, to encounter us. And I pray, Lord God, to anyone who's watching right now, na may struggle po siya sa kanyang partner, sa kanyang asawa, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na Lord God, ikaw po ang kumilos sa kanilang relationship ngayon. Lord God, your love is sweeter the second time around. And so, we declare that you are pouring out, Lord God, love, Lord God, sa kanilang mag-asawa. And Lord, we speak reconciliation. And I also pray for someone here na kailangan mo ng emotional healing. Lord, today, Lord, pinapagaling mo ang bawat sugat, Lord God, na dahilan, Lord God, na nadulot, Lord God, ng sakit ng isang tao, kamag-anak o malapit sa amin. Lord, today, I speak, Lord God, for healing, Lord God, and I pray for revival, Lord God, sa aming mga puso. Lord, we thank you because you are a God of forgiveness. In Jesus' name, amen. Amen. And I want to also pray for the spouses that have gone through betrayal, and you're just in so much pain, and you're contemplating leaving the marriage. The Lord is saying to you, I'm the God who can fix and mend all the broken pieces in your heart. If you will allow me, I will make you and give you a brand new heart. So receive that encouragement, kapatid. With God, all things are possible. In Jesus' name, amen. Naramdaman mo ba ang pagkilos at kagalingan mula sa Diyos? Balitaan mo naman kami, kapatid, at sabay-sabay natin ibalik ang papuri at pasasalamat kay Jesus. Call 8737-0700. Kung sumabay ka naman sa aming dasal at taos-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, ikaw ay bago ng nilalang. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya naman share with us your decision that gives you eternal life. Please text or chat with us. Here's how. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Jamie, kapag Christmas, paano ka nagsha-shopping? Nako, mahilig tayo dyan, Brother Peter, mag-shopping. Pag Christmas, usually po, ako ay naglilista ng aking mga re-regaluhan. Ayan, Okay, checklist. para specific, no? Yes. Pero usually, last minute din po ako mag-shopping. Okay. Pero at least naman, na nakakapagregalo naman tayo on time pa rin. Pero syempre, dapat tipid. Tanong, humahaba ba yung listahan Medyo mo? mahaba po kasi meron kaming tradisyon na lahat nire-regaluhan sa bahay. Because everybody needs to receive a little something, whatever it is. Yes. That's the spirit of giving, no? At para makatipid sa budget nyo at oras sa Christmas shopping, ito ang ABC Tips ni Financial Advisor Boris Joaquin. Let's watch this. Pasko na naman. And alam ko na ang iniisip natin yan. Paano na aking Christmas shopping? Now, I want you to take note of the tips na maririnig nyo ngayon kasi gusto kong iwasan nyo yung stress when it comes to Christmas rush. The ABCs of budgeting for Christmas shopping. Unang A,
avoid the Christmas rush and do advance shopping. Kailangan kasi medyo maging wais tayo pagdating sa Christmas shopping. Pag hinintay pa natin yung malapit-lapit na sa Pasko, ang dami natin kailangan i-deal with. May traffic, merong naubusan tayo ng inventaryo ng regalo. So as much as possible, do your advance shopping. And consider the option of doing online shopping. Maaari ka rin bumili na kaagad ng mas maaga ng mga bagay na makita mo sa internet. Letter B, budgeting versus bonus. Alam ko na iniisip ninyo, wala pa naman po akong budget wala pa akong bonus. Normally, ang Christmas shopping natin nakatali sa bonus na tatanggap natin at the end of the year. Huwag tayong ganun mag-isip. Mas mahalaga na mapagplanuhan natin mas maaga yung mga bibili nating regalo. Letter C, count the cost. Pagdating sa pagbibigay ng regalo, mahalaga din kasi na naglaan tayo kung ano yung halaga na ibibigay natin sa mga mahal natin sa buhay. Siyempre sa mga kamag-anak, sa asawa, sa mga parents, sa mga anak, mahalaga ang binibigay nating presyo sa kanilang regalo. May mga nagbibigay ng 1,000, 2,000 hanggang 5,000. Sa mga kaibigan, lalo kapag malapit sila sa puso mo, bibigay mo siyempre mga regalo worth 1,000 or 2,000. Minsan kapag it's anybody part of the office or mga kapitbahay mo, minsan may mga tao naglalaro sa halaga ng 300 to 500. Pero if you're really on a budget, minsan, I would like to suggest that you make your gift personal. The price range of 100 to 200 ay hindi naman masama. Pag-isipan natin mabuti, ano yung mga regalo na gusto natin ibigay sa kanila na pagtutuunan natin pansin. You can bake some cookies, you can bake some brownies, or you can put together some chocolates na ikaw mismo ang nag-package in a very nice way. Mas na-appreciate ng mga tao kapag nag-effort ka sa binibigay mong regalo. Kasi yung pinili mo lang sa tiangge o sa anumang sale. So tandaan niyo the ABCs of budgeting for Christmas shopping: avoid the rush, advance shopping, budgeting versus bonus, and count the cost. Yung sinabi nila na for life na gamutan or bone marrow transplant, sabi ko, wala na yata akong pag-asang mabuhay. OFW Jingy faced a serious health challenge in Taiwan when she struggled with aplastic anemia. It's a rare, life-threatening blood condition. The prayer counselor prayed for her and then encouraged her to believe that Jesus can and will heal her. Instantly na-receive ko po yung healing. Nagpasalamat po ako ginamit yung CBN Asia Praise Center para mag-level up pa yung pananampalataya ko. Thanks to your partnership, you enabled us to bring God's miracles into people's homes through the 700 Club Asia show and our round-the-clock, 7 days a week prayer center where Jinky called and got prayed for. If the Lord is enable you to give more, I encourage you, obey the Lord. Obey the leading of the Holy Spirit. God bless you. Victory is not about the medals and achievements that you will have. It's about sharing the word and sharing yung love ko para sa kanila. Sabi ko, how will I do that, Lord? Paano? Ang pagkahilig sa musika ay natural na sa kanilang pamilya. Start ako, pinush ako ng nanay ko nung 7 years old. Tapos sabi niya, baka daw maganda ako kumanta. Hindi naman kasi talaga ako mahilig kumanta. Nag-aral siyang umawit sa patnubay ng kanyang mommy at Kuya Felson. I usually sing Regine Velasquez songs. Like Pangako, Sa Piling Mo, Dadalhin. Ang sikreto sa pagiging kampyon ng mga awit ay ang pag-awit ng galing sa puso. I speak the message or I interpret it with love. Kung ano yung pagkakaintindi ko at kung ano yung message ko, nire-research ko talaga siya. Mas lumalim pa ang mga hugot ng emosyon ni Sheena dahil sa mga dagok na kinaharap ng kanyang pamilya. Yun, maayos yung buhay namin noon. Tapos nagkaroon ng sakit si Daddy. Nagda-dialysis na siya. Nagkaroon na kami ng financial problem. Elementary. Nag-iipon ako pang private school ko kasi nga ayokong maging burden sa kanila. Natutong magtiis at dumiskarte si Sheena upang hindi maging pabigat sa kanyang pamilya. From dito sa bahay namin hanggang dun sa school namin, ang estimated na kilometers ko noon 10 kilometers ang nilalakad ko. Makapasok lang kasi 20 pesos lang yung baon ko. Hindi nahihiya si Sheena na humingi ng tulong. Bibili ako ng half rice, tapos manghingi ako ng sabaw.
O kaya pagka sobrang tight na yung budget ko, mangangalog ako sa mga classmate ko, pengi akong piso, ganyan, pakalog ng piso, ganyan. Hanggang sa nakakaipon ako ng 10 pesos, tapos may pang tricycle na ako pang uwi. Yun. So, mga para-paraan lang din naman. Hindi naman ako nahihiya kasi yun kami. Yun ang estado ng buhay namin. And wala kang kailangang ikahiya sa ganun. Pumanaw ang ama ni Sheena. Bagaman malaking dagok ito sa kanilang pamilya, hindi iyon hadlang sa pangarap ng batang mang-aawit. I keep singing though, kasi doon ko na-i-express yung feelings ko. Naging inspirasyon at motibasyon ang mga pagsubok na dinaanan ni Sheena upang sumabak sa pandaigdigang entablado. Nakita namin sa website yung World Championship of Performing Arts. Tapos, sabi ko, sige, try natin. Baka mamaya pag walang gospel dyan, hindi ako tutuloy dyan kasi ayokong i-expose yung sarili ko. Hindi ko kaya. Nag-audition si Sheena sa Philippine leg ng competition. For 1 minute lang, I have to do it in a cappella. Tapos, nagulat ako, paglabas ko, may binigay sa aking slip. Congratulations, you are eligible to represent the Philippines in World Championship of Performing Arts. Sabi ko, totoo ba to, Lord? Dinala ni Sheena ang bandera ng Pilipinas sa kompetisyon at alam niyang tutungo siya sa Amerika para sa mahalagang misyon. Mission, pagdating ko doon, ay mag-share ng gospel sa Team Philippines. So sabi ko, sige, tara, let's come up with a Bible study. Lord, just speak to them using my voice. Use me, O Lord. Yun yung prayer ko that time. Ang Panginoon ang naging sandigan ng Team Philippines sa patimpalak. I'm a multi-medalist in World Championship of Performing Arts. I won gold medal for Industry Award, silver medal for Broadway category, and bronze medal for Gospel category. Karangalan para kay Sheena ang maipanalo ang laban para sa Pilipinas. Instant celebrity ka talaga kasi they look up Filipinos in performing arts talaga. Gamit ang galing sa pagkanta at ang mapapait na karanasan, naiuwi ni Sheena ang mga medalya at ang karangalang mabigyang papuri si Jesus sa kanyang buhay. Victory is not about the medals and achievements that you will have. It's about sharing the word and sharing yung love ko para sa kanila. Wow, amazing story. Alam niyo po, bukod sa WCOPA or World Championship of Performing Arts Awards, marami pang parangal at pagkilala na natanggap si Sheena. Nariyan ang World Council Excellence Award, one of the grand finalists of Be The Next segment of Eat Bulaga, at Aliw Awards 2022 for Best Inspirational Singer of the Year. Nako, marami pang iba yan. She is also host of children's program Gizmo On The Go and other corporate events. Wow talaga. What a gift that the Lord has given her. And more to come, all for God's glory. You know, even when you consider yourself not a singer, kasi yan ang isip niya, no? Hindi naman ako magaling kumanta. But hindi niya alam, you know, God already put inside of her that talent and ability to sing. And when you have the right heart, you sing and you want to project God's love towards others, what can go wrong? Nothing. Ang ganda din no, na ginamit din ni Sheena yung influence niya to share the gospel. Tama. Dun sa kung nasan man siya dalhin ni Lord. Ang ganda nun. You know, dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang The 700 Club Asia. Ito ang sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Babalik ako sa Zion at maninirahan sa Jerusalem. Maraming tao at malalaking bansa ang magpupunta sa Jerusalem para mag-pray at para makasama si Lord na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, kasama na sana ng Russia, China, ang mga Palestino at ang buong Middle East. Jesus, patawarin niyo po at baguhin ang mga nagpe-persecute at gumigyera sa mga Hudyo at Israel. Teach them, Lord, to love the nation and the people you love. Remove, Lord, their blindness and hatred and fill their hearts with your peace. Para sama-sama namin kayong sambahin sa Jerusalem, the city of peace. Amen. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account.
Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ngayong Christmas, gawin nating merry ito by helping others. Be a CBN Asia partner, part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. At isa sa ating sama-samang natulungan ay ang pamilya ni Tatay Dokyo ng Sitio Sinariri sa Mansalay Oriental, Mindoro. To sustain his family, Dokyo cultivates cassava, sweet potatoes, and bananas. Nag-aalaga rin siya ng manok, pandagdag kita para sa pagkain ng kanyang pamilya. Pero kulang pa rin ang kanyang kinikita para makabili ng nutritious food sa kanyang mga anak. Kaya naging underweight si Jeric at si Jessa naman ay nagkaroon ng rashes sa kanyang mga kamay. Nang nalaman ng Operation Blessing ang kanilang sitwasyon, agad silang tinulungan. Sa ilalim ng Bless a Child Project ng OB, kasama sina Jeric at Jessa sa feeding program na tatagal ng 1 year. Mayroon din silang quarterly check-ups with free vitamins and medicines. Sinagot na rin ng OB ang kanilang school supplies sa kanilang pag-aaral sa elementary. At matapos ang 1 taon, nagkaroon ng health improvement sina Jeric at Jessa, pati na rin ang iba pang mga batang natulungan natin sa Sinariri. Nag-improve na rin ang kanilang grado sa eskwela. Kaya, thank you so much for partnering with us. Ito ang nagagawa ng iyong monthly donations sa CBN Asia. Sa grasya ng Panginoon, marami tayong matutulungan at marami pang buhay ang mababago. Kung hindi pa kayo partner ng CBN Asia, abay maging partner na ngayon. Call the numbers on your screen. Call 87370700 to donate or scan our universal QR code. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya, at BDO Pay app. God bless your generosity. This Christmas, gawin natin merry ito by helping others. By forgiving others. By praying and loving others. Yan ang diwa ng Pasko. And as we end, this is our prayer for you, written in the book of Romans chapter 15, verse 13. I pray that the God who gives hope will fill you with much joy and peace as you trust in Him. Then you will have more and more hope, and it will flow out of you by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Advance Merry Christmas! When I was in grade 2, I experienced sexual harassment. Sana hindi ito nangyari kung may parents na nag-aalaga sa akin. Ganun siya magalit. Wala siyang pakialam kung ano man yung bagay na maitama niya sa'yo. Nagkaroon ako ng galit sa kanya. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag ako nag-asawa, hindi ako magpapaapi sa asawa ko. Napakahirap na umuwi yung tatay mo, abo na lang. Hindi namin siya nakita sa huling pagkakataon.